Ayan, 26 days from transplanting. Ang variety natin dito sa amin ay SL8. Yan, hybrid. So maganda naman yung tubo nila ngayon. Kaya lang ang problema namin dito, yung kakulangan sa tubig. Mahina yung mga dam. Ayan. Kaya dito sa amin, puros bomba. Pagkaalang-agos ang irrigation. Yan. Nagpapatubig kami ngayon. Kasagsagan namumuno yung mga puno na itong palay. Sabihin na namumuno. Kasalukuyang lumalago, ano? Bumubulas yung kanilang puno. So makikita, no, nyo yung ganun. Medyo malayo na. Yan. Nadadagdagan ng mga sanga yung kanilang puno. So ito itinanim, isang piraso lang na seedlings o dalawa. Ngayon siguro nasa ko na siya. Meron na siyang nasa kulang mahigit ng 15. Yan. Pero hindi naman pare-pareho. Meron yung nasa 15 lang siguro, ganun, more or less, sa nganong palay. Yun yung tinatawag na dito sa amin, namumuno na sila yung kasagsagan nila, no? Sa loob ng 26 days. Kasalukuyan silang bumubulas. Ayan, gumaganda yung kanilang puno, lumalago patungo sa pagbubuntis na tinatawag, ano, yung malapit na mamunga, eka nga. So nakakadalawang pataba na kami rito, isang pataba na lang. Iintayin na yung pamumunga ng ating palay. So healthy naman. Ang problema nga lang natin dito, kulang sa agos ang tubig, kaya puro patubig, ano, yung makina, yung mga bomba na tinatawag, yun ang aming ginagamit para makapagpatubig dito sa aming mga palayan. Yan. Ang ganda naman ng mga patubo ng palay dito. So malalago. Yan, puro hybrid lahat yan, mga nakatanim na rin, mga paikot. First crop ngayong taon. So tag-araw. Hybrid ang aming mga tinatanim. Merong longping 218. Yung 218 hindi siya hybrid, ano siya. Yan yung mga masasarap na bigas, yung 218. Yung tinatawag na dinurado nila, yung 160 pantagulan. So ang mga tanim namin dito ngayon, SL8, longping, mga 218, yan. Yung mga pangkain, ano, yung mga bigas. So itong part na to medyo mahina dahil ng yung tubig, ano, yung agos ng tubig, bitin. Iba yung palay, kailangan to siya yung palay talagang hindi natutuyuan yung pinitakan, ano, yung bukid, yung lupa. Mas gustong gusto ng palay yung nakalibel yung tubig nila, nakalubog yung kanilang puno para maging malago sila. Yan. So gagawin tayo dun sa may gitna, magpapatayo uli kami ng magpapagawa uli kami ng isang bomba pa dahil nang kulang yung aming patubig dito sa aming palayan. Mahina yung agos, kaya mahal ang diesel ngayon. Hindi pa naman kami nakapagpapagawa ng solar para sana yung hindi na kami kukonsumo ng diesel. Iba kasi rito sa amin merong merong di kuryente, ano, yung mga submersible na nakahulog dun sa kanilang mga balon. Yan. So tubig, ang kuryente yung kanilang gamit. Ayun na, nakikita natin mga tao, puntahan natin dun. Ayan, makikita nyo sinasakatihan, ano, yung mga pilapil na to, yung mga daan, tinatanggalan ng damo. Ayan, makikita nyo, ayun si Kuya Chris. Yan, sinasakati niya yung mga damo para malinis yung ating daan, yung mga pilapil na tinatawag dito sa amin. Yan. Yan, nag-iikot tayo ng bukid para ma-check natin kung yung ating mga tubig ay kompleto, ano, kung nagagawa ba ng kanilang mga tagapag-alaga yung
pagpapatubig, kasi napaka-importante ng tubig lalo na kapag ikaw nagpe-fertilizer. Bago ka kasi mag-fertilizer, dapat nakapagpatubig ka para hindi tatapon yung fertilizer natin ilalagay. Once kasi na sakto nagpapatubig ka, tapos nagpapataba ka, hindi okay yun. Dapat magpatubig ka muna, saka magpataba. Para iba naman, medyo sarap-sarap yung tubig, sasabugan ng pataba, saka papagusan ng tubig. Pagkakagat na yung pataba sa mga 2 to 3 days, lusaw na yun, nakakagat na sa lupa, saka sila nagpapapasok ng tubig. So may kanya-kanyang pamamaraan pa rin sa pag-aalaga ng palay. So ito, siguro magiging harvest nito mga last week ng March or first week ng April. Yan, pupuntahan natin gumagawa ng bomba. Yan, so yun lamang, puputulin ko muna at medyo mahaba-haba na, malayo-layo pa yung ating pupuntahan. Iniikot natin isa-isa itong ito nasa kunto, more or less 10 hectares itong taniman natin ng palay dito sa isang side na to. Medyo hiwa-hiwalay kasi yung taniman namin ng palay dito. Yan, may ibang lugar. Meron kaming halos 4 hectares na hindi nasaka dahil ng walang agos na sa kabilang lugar. Sa ibang lugar hindi napatubigan, hindi irrigated man siya, kaya lang hindi maabot yung tubig dahil sa mahina yung tubig na aming dam dito sa Nueva Ecija. So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood.